Sige, may ipinadala kang mga materyales sa amin at sa totoo lang umiikot ito sa isang ideya na medyo, medyo baliktad sa lahat ng nakasanayan natin. Medyo. Sobrang baliktad, di ba? Oo nga eh. Kasi 'di ba lumaki tayo sa kaisipan na kailangan mo munang mag-perform, kailangan may patunayan ka sa trabaho, sa pamilya, kahit saan, bago ka, bigyan ng approval. Oo, tama. Kailangan may resulta muna. Yon, bago magkaroon ng respeto. Pero paano kung mali pala yung buong proseso? Yan yung pinakasentro ng binasa namin mula sa isang aklat na ang pamagat ay Identity Before Impact, the Baptismal Affirmation. At ang misyon natin ngayon ay himayin to. Bakit sinasabing mas mahalaga kung sino tayo kesa sa kung ano ang ginagawa natin, lalo na para sa mga nasa posisyon ng pamumuno. Okay, simulan na nating hukayin to. Sige. At ang pinakaugat ng buong ideya na to, galing sa isang napakapamilyar na esena sa Biblia, yung binyag ni Jesus. Okay. Isipin mo to, bago pa man siya gumawa ng kahit isang milagro, bago pa siya mangaral, bago pa siya magtipon ng mga alagad, Wala pa siyang nagagawa, basically. wala pa. Zero. Tapos may boses mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang aking minamahal na anak, sa iyo ako ay lubos na nalulugod." Grabe. Walang resume, walang listahan ng achievements, walang public proof. Ang meron lang, isang deklarasyon ng pagkatao, isang identidad na ipinagkaloob, hindi pinagtrabahuhan. Dito pa lang, hinahamon na nito yung buong sistema ng pag-iisip natin na kailangan mo muna maging epektibo bago ka ituring na lehitimo. Dito, nauna yung pagiging lehitimo. Teka, dito na papasok yung sinasabi mong nakakagambala. Kasi sanay tayo na performance muna, di ba? Oo, Bago yung pleasure. Kailangan may output, may resulta, bago tayo makaramdam ng kasiyahan o pagtanggap. Pero dito parang sinabi na approve ka na bago mo pa man simulan yung trabaho. Ang hirap i-absorb niyan. exactly. At hindi lang yan isang feel-good moment. Sinasabi sa material na ito ay isang theological framework, isang blueprint. Okay, isang blueprint. Paano? Ang kasiyahan ng Diyos, hindi pala gantimpala para sa pagsunod. Ito pala yung pundasyon kung bakit ka susunod. Hindi sumusunod si Jesus para maging kalugod-lugod. Ah. Sumusunod siya dahil siya ay kalugod-lugod na sa simula pa lang. So parang sinasabi mo na yung well done ng Diyos nasa simula, hindi sa dulo ng karera. At kung ganon, binabago nun ang buong dahilan kung bakit ka tumatakbo in the first place, di ba? Yun. Hindi na para manalo ng premyo. Kundi dahil premyado ka na. Lahat ng ginawa niya, bawat pagpasyapagaling, bawat sermon, ay nagmumula o kumbaga nag-overflow mula sa mga salitang narinig niya sa binyag. Okay. So, overflow. Oo, hindi niya ginagawa ang mga yun para makuha ang pagmamahal na yun. Ito ay overflow, hindi transaction. Yun ang pinagkaiba. At ayon sa source mo, kapag nabaliktad yung daloy na yan, kapag inuna natin yung impact bago yung Bago yung identity. yun nga, doon na nagsisimula ang gulo. May isang linya dyan na tumatak talaga sa akin eh. Impact that outpaces identity eventually collapses under its own pressure. Grabe yung linyang yan. Parang pagtatayo ng isang skyscraper sa buhangin. Sa simula, mukhang impressive. Pero isang lindol lang, bibigay agad. Eksakto. At naglista yung material ng ilang malinaw na sintomas o pathologies, ang tawag niya. Kapag ang isang leader o kahit sino ay kumikilos para patunayan yung sarili, imbes na mula sa isang matatag na pagkatao. Okay, sige. Ano-ano yung mga red flags na yan? Ang una, paghahambing, comparison. Classic. Classic. Madalas, tinatago natin to sa pangalang discernment o accountability, di ba? Oh, checking best practices daw. Tama. Pero sa totoo lang, sinusukat natin ang sarili nating halaga based sa nagawa ng iba. Ginamit na halimbawa yung kwento ni Saul at David. Tandaan natin, si Saul yung hari. Okay. Si David yung batang biglang sumikat kasi tinalo niya si Goliath. Imbes na makita ito ni Saul bilang tagumpay para sa buong bansa, Nakita niya bilang banta? banta sa pagkatao niya, kasi yung identity niya nakakabit sa performance niya bilang hari. Na kapag mas magaling yung katabi mo, parang nababawasan yung pagkatao mo. Grabe, ramdam na ramdam yan sa maraming opisina ngayon eh. Oo.
At yung pangalawa, konektado dyan, pagkapagod o burnout. At dito nagiging mas malalim yung usapan. Teka, yan yung nakakagulat para sa akin. Akala ko lagi ang burnout ay tungkol lang sa time management o sobrang trabaho. Pero sabi sa material, issue yan ng pagkatao, ng identity. Paano nangyari yon? Kasi sinasabi rito na ang burnout hindi lang problema sa schedule. Ito ay isang identity issue. Okay. Nangyari ito kapag pilit nating pinapanatili yung impact natin ng walang intimacy sa Diyos. Kapag ang ginagawa mo ay para patunayan ang halaga mo, hindi ka pwedeng magpahinga. Kasi kapag nagpahinga ka, Nawawalan ka ng halaga sa isip mo. Yung pahinga nagiging irresponsable. Ang halimbawa dito ay si Elijah. oo, sa Bundok Carmel. Yun, pagkatapos ng dambuhalang tagumpay niya laban sa mga propeta ni Baal, anong kasunod na eksena? Tumakas siya. Gustong mamatay sa ilalim ng puno. Bakit? Kasi yung halaga niya nakatali sa resulta at nung nawala yung momentum, gumuho siya. Wow! At yung pangatlo, ito yung pinakasaptol sa lahat. Pag-promote sa sarili or self-promotion. Mahirap aminin yan. Ang hirap aminin pero totoo. Tinatago natin to sa likod ng mga salitang stewardship o maximizing influence. Gusto natin ng mas malaking platform, mas maraming followers, hindi para sa misyon, kundi para patunayan na may bilang tayo. Tama. Sabi nga sa source, ang mga Pariseo ang classic example. Yung kabanalan nila, palabas, para makita ng tao. Hindi para sa Diyos. At sa panahon natin ngayon, yung unang dalawang sintomas, comparison at self-promotion, ay pinalala ng social media. May isang linya doon na napakabigat. Comparison is algorithmic. Grabe ang linyang yan. So hindi lang to issue ng ugali natin, kundi issue na rin ng teknolohiyang ginagamit natin araw-araw. Parang yung mismong cellphone mo, tinutulak kang magkumpara, di ba? Oo. Yung mismong disenyo ng platforms, yun ang ginagawa. Pinapakita sa iyo kung gaano karaming likes, shares, followers ang meron ng iba. Lahat ng metrics, pampubliko. Kaya yung pressure na maging relevant. At patunayan ang sarili ay 24/7. Constant yung temptation na sukatin ang sarili mo sa iba. So, kung ganyan pala kapanganib, yung baliktad na proseso, ipinapakita ba sa sources na yung nangyari kay Jesus ay isang special case lang o may pattern talaga? Yan ang fascinating. Hindi ito exception, ito ang rule. Ipinapakita ng material na ito ay isang paulit-ulit na pattern sa Biblia. Ito talaga ang MO, yung modus operandi ng Diyos. He always establishes identity first. Before he gives an assignment? Yun. Okay, sige. Anong mga halimbawa ang binigay? Nariyan si Abraham. Tinawag siyang ama ng maraming bansa bago pa man siya magkaroon ng anak kay Sarah. Wala pa si Isaac. Wala pa. Identity muna. Si Moses. Tinawag na tagapagligtas bago pa man niyang harapin ng Faraon. Sa katotohanan, puno pa siya ng pag-aalinlangan noon. Tama. Si David, pinahiran ng langis bilang hari habang isa pa lang siyang pastol na hindi pinapansin ng pamilya niya. Maging ang buong bansang Israel, tinawag sila ng Diyos na kanyang treasured possession bago pa man ibigay ang 10 utos. Wow! So, yung batas pala, hindi paraan para maging pag-aari sila ng Diyos. Hindi. Ang batas ay gabay para sa kanila na pag-aari na ng Diyos. Yes. Ibang-iba ang pananaw na yan. Ang pagsunod, kung ganon, ay isang tugon sa kung sino ka na, hindi isang paraan para maging kung sino ang gusto mong maging. Exactly. Isang response, hindi isang requirement. Okay, teka, dito ko napatigil sa pagbabasa. Pagkatapos mismo ng binyag at ng deklarasyon mula sa langit yung ikaw ang akong minamahal na anak, anong sumunod? Hindi siya nagturo? Hindi siya nagpagaling? Dinala si Jesus sa ilang, sa wilderness, para tuksuhin? Akala ko dapat celebration muna. Bakit ganun ang pagkakasunod-sunod? Parang ang weird. Critical yung pagkakasunod-sunod na yan kasi hindi ang ilang ang nagbigay kay Jesus ng kanyang identidad. Ang ilang ang sumubok kung mamumuhay ba siya ayon sa identidad na naibigay na. So nauna yung deklarasyon bago yung pagsubok. Oo, parang binigyan muna siya ng sandata, ng baluti, bago siya ipinadala sa laban. Yung sandata niya ay yung mga salitang narinig niya, "You are my beloved son." Makes sense. At pansinin mo ang simula ng bawat tukso. Paulit-ulit, kung ikaw ang anak ng Diyos.
Ang interesante dito, hindi kinwestiyon ng kaaway ang kapangyarihan ni Jesus. Oo nga, no? Huhiya sinabing, hindi mo kayang gawin tinapay ang bato, ang kinwestiyon niya ay ang legitimacy ng pagiging anak niya. Parang sinasabi niya, patunayan mo. Yun, kung totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos, gamitin mo ang kapangyarihan mo para i-prove yan. At yung mga tukso, lahat yun ay shortcuts para makuha yung impact ng hindi umasa sa identidad na kaloob ng Ama. Gawin tinapay ang bato, mag-perform ka para sa sarili mong pangangailangan. Tama. Tumalon mula sa templo, mag-perform ka para sa public validation. Yumuko sa akin, mag-perform ka para sa kapangyarihan na hindi dadaan sa krus. At anong tugon ni Jesus? Hindi siya nakipagdebate. Hindi siya nagpakitang gilas. Hindi siya gumawa ng milagro para manalo sa argumento. Anong ginawa niya? Nanatili lang siyang nakatayo sa salitang binitawan na sa kanya. Ang sagot niya ay laging nakasulat, na ang ibig sabihin ay, ang sinabi ng Ama ay sapat na. Hindi ko kailangang patunayan ang isang bagay na naideklara na. Wow! So ang pinakamalakas na depensa niya ay yung katiyakan sa kung sino siya. Yun. Kung ganito pala kahalaga ang pagkakaroon ng matatag na identidad at kung paano ito nasusubok, paano natin to isa sa buhay? Kasi ang daling sabihin, di ba? Pero sa totoong buhay, sa isang mundong puro performance at metrics, paano to magiging praktikal? Ano ang mga mungkahi ng source mo? Nagbigay ang material ng ilang simple pero malalim na mga gawain. At ang layunin, hindi para dagdagan ang ginagawa mo, kundi para palalimin ang ugat mo. Okay, sige. Ang una ay tinatawag na identity prayer. Hindi ito yung karaniwang listahan ng mga healing. Ito ay ang paulit-ulit na pagbigkas at pag-alala sa kung sino ka ayon sa salita ng Diyos. Parang pag-reprogram ng isip? Eksakto. Halimbawa, ang pag-usal ng mga katotohanan mula sa Romans 8. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin, kundi tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon na sa pamamagitan niya ay tumatawag tayo, Aba, Ama. Sa paulit-ulit na pagbigkas nito, sinasanay natin ang ating puso na pakinggan ang boses ng Diyos higit sa lahat ng ingay, lalo na yung ingay ng sarili nating insecurities at yung ingay ng social media. Okay. Yung una, identity prayer, para i-reprogram ang isip. Pero yung pangalawa, parang mas challenging pa nga sa busy nating mundo, ang manahimik ng sadya. Ito yung lingguhang pananahimik o weekly silence. Maglaan ng 20-30 minuto bawat linggo na uupo ka lang sa harap ng Diyos na walang agenda. Walang agenda. Walang plano, walang problemang kailangan solusyonan, walang listahan ng ipagdarasal. Present ka lang. Mahirap yan. Mahirap to kasi sa kulturan nakatuon sa productivity, inaalis nito yung usefulness natin at inilalantad nito kung saan talaga natin kinukuha ang ating halaga. Kapag wala kang ginagawa, sino ka? Sa katahimikan, natututunan nating ang halaga natin ay hindi sa ating ginagawa, kundi sa simpleng pakiging kasama niya. Grabe, parang yan ang pinakamahirap sa lahat, yung tumahimik lang kasi parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka useful for 30 minutes, 'di ba? Oo. At yung huling mungkahi medyo nakakagulat pero makabuluhan. Pagtanggap ng affirmation. Oo. Sinasama ang sarili na tanggapin ang pagkilala o papuri bilang isang regalo, hindi bilang isang transaksyon. Pero hindi ba delikado yan? Baka isipin ng iba, nagiging mayabang ka na kung basta mo na lang tinatanggap ang papuri. Yung culture natin, pag may pumuri, dapat humble ka, i-deflect mo. Naku, hindi naman. At yun mismo ang tinutukoy ng source. Sinasabi rito na labanan ng pagnanais na i-deflect ito o patunayan na karapat-dapat ka rito. Ang simpleng salamat, I appreciate that, ay sapat na. Okay. So anong point doon? Ang punto ay ito, sa pagtanggap niyang papuri mula sa iba, sinasanay natin ang ating puso na tanggapin ang pinakamahalagang papuri, ang sa Diyos, na ibinigay ng walang kapalit at walang kondisyon. Kung hindi natin kayang tanggapin ang papuri ng tao, paano natin tatanggapin ang deklarasyon ng Diyos na tayo ay minamahal at kalugod-lugod? Makes sense. Kung susumahin natin naman lahat, ang pinaka-estratehikong hakbang na maaari mong gawin sa trabaho mo, sa ministeryo mo, sa pamilya mo, ay hindi pala ang magtrabaho ng mas mabuti o mag-aral ng bagong skill. Hindi.
Ito ay ang maging mas nakaugat sa iyong identidad na kaloob ng Diyos. Ang tunay at pampatagalang epekto kumbaga ay nagmumula sa isang lugar ng katiyakan at seguridad. Hindi siya desperadong pagsusumikap na patunayan ang sarili. Tama. At lahat yan, bumabalik sa eksena sa Ilog Jordan. Bago ka pa man maging epektibo, ikaw ay pinagtibay na. Bago ka pa man kumilos para sa Diyos, ikaw ay ligtas na kasama ng Diyos. Ang kasiyahan ng Diyos ay hindi ang finish line ng katapatan mo, ito ang starting line. Mula doon, ang lahat ng ginagawa mo ay nagiging isang masayang tugon, hindi isang desperadong pagtatangka. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pag-isipan, binanggit sa material kung paano binibigyan ng Diyos ng bagong pangalan ang mga tao sa Biblia. Si Abram na naging Abraham, si Jacob na naging Israel. Ang pangalan hindi lang isang label, ito ay isang deklarasyon ng pagkatao at misyon. Oo. Paano kung ang mga pangalang ibinibigay natin sa ating mga sarili, bigo, hindi sapat, walang kwenta, ang siyang pinakamalaking hadlang para marinig at maisabuhay natin ang pangalang ibinigay na sa atin ng Diyos? Ano kaya ang pangalang kailangan mong bitiwan para tuluyang mong marinig ang pangalang ibinibigay niya sa iyo ngayon?